Pinalamyaan naman ang ilang eksperto sa naging resulta ng pagdinig kahapon ng Senado kaugnay sa war on drugs. Tingin nila, hindi naman nagisa si dating Pangulong Duterte at tila mas nakontrol at nangibabaw pa siya sa pagdinig. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Kung chief of police ka ng syudad, pag may droga at hindi mo kayang pumatay, takot kang mamatay, umalis ka dyan sa trabaho mo. Hindi lang isa, kundi sandawakmak na mura ang pinakawala ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa 9 na oras na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa War on Drugs kahapon. Sabihin mo sa pulis mo, pag nakita ko yan, patayin ko. Dumating pa sa puntong tila na rin din ang ilang senador, kaya inawat na siya ni Senate Blue Ribbon Subcommittee Chairman Coco Pimentel. Bukod sa mga mura, hindi rin nawala ang mahahabang kwento ng dating Pangulo. Kung minsan nga, siya na rin ang nagtatanong sa ibang resource persons. Dadaw, ko'y pati. Arte mo. Mainutos ba ako sa inyo ng talian mo ang tao, patayin mo? Yan, sabihin mo sa kanila nga. Ikaw, Senator De La Rosa, did I ever tell you to shoot a criminal na defenseless na nahuli na ninyo? Never in my whole life, Mr. President. Sa daldal ni Duterte, tingin ng ilan, hindi siya masyadong nagisa ng mga senador. Tingin din ng ilang eksperto, tila na hijack ng dating Pangulo ang pagdinig kahapon. Basically ran away with it. He controlled practically the flow of the conversation, and the senators failed in their duty to really exercise some oversight in taking Mr. Duterte's word and holding it up to light to make him in the future possibly accountable. Depensa naman ni Senator Pimentel, hinayaan nilang magsalita si Duterte dahil tumugon siya sa imbitasyon ng Senado. Kaya hinikayat din niya ang ibang gustong magsalita na dumalo rin sa pagdinig. Para naman kay Senate President Chis Escudero, maayos ang naging takbo ng hearing kahapon, lalo't lahat ng sinabi ni Digong sa pagdinig ay under oath. Madalas sinasabi ng ilang mga nakapalibot kay Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, na biro lang yon, nag-joke lang yon. Hindi marahil pwedeng sabihin biro pa kung ano man ang pinanumpaang sinabi niya kahapon. Nagbabalita mula sa Frontline, Mayan Los Baños, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.